Ayun, okay. Hello guys, good evening. Today I will be pakilala ko muna guys sarili ko or pakilala mo ba ako, Klaton? Ikaw, Hello, hello, hello. Ako na ata. ikaw Sige, na sige, Mari. Go tayo Mari. Oo. ate. Sige. Ahem. Well, Wala nga lang akong camera. So, hi guys. So, papakilala ko muna yung self ko. I'm your Creatives Director, Marie Grace Gaspar, a third year BS IT WMA. So, for tonight's session, we have prepared a presentation for Creatives Guide, and that will be discussed to us by our former Creatives Director, Ati Chachi. So, Ati Cha, So, hello guys. I'm Chachi or Ate Cha. Usually tawag sa akin. So, bigyan ko na lang kayo ng background. So, I graduated from, nag-graduate na ako sa FEU Alabang. Technically, alumni na ako. But, I am a former creatives director ng uh, RAC and CRCY before on my time. Noong third year at fourth year ako. So, ayun. In-invite ako technically to have this meeting with you guys sa mga creatives ng CRCY. So, nice to meet you guys sa inyo. Hindi ko man lang kayo nakikita pero syempre, narinig nyo naman boses ko. Uh, Technically, ang course ko din pala is MMA. So, basically, more on arts talaga kami. So, kung kami naaral namin sa arts, so ayun, gusto ko na i-apply sa org, kaya naging creative director ako before. So magkaroon muna tayo guys ng icebreaker, since alam ko namang hindi pa tayo magkakakilala, baka kinakabahan kayo sa akin, or parang ako rin, kinakabahan din ako actually ngayon. Pero yun, hopefully, magkaroon tayo icebreaker para hindi masyado tense ang ating meeting or etong discussion. So, ito ang icebreaker na may orgs edition. Okay. Guys, pwede ka on mic. Mag-ano? On tayo guys. Walang mag-chat. Joke. Mag-ano? Mag-mic. On. Oo, On mag-on mic. mic kayo. Oo. Dito sa namin, sa quiz na to, kailangan naka-on mic. So, buksan nyo guys lahat ng mic nyo. Yan. Wait, Yeah. balik ko muna. Participate tayo guys. Check mo nga. Platon, hindi ko kasi nakikita syempre. Pero go. Sabihan mo sa akin kung okay naman. Sasagot tayo ha. Sagot tayo guys. Para magkaroon tayo ng interaction within this meeting na to. Yan. Yes. Sige guys. Tara. Chachi. Okay na? Okay. Nakita nyo na technically yung next slide. Pero go. Ang gagawin nyo kasi dito sa quiz na to is siya, about sa lahat ng orgs. So, magpa-flash ako ng mga org logos. Basically, magpa-flash ako ng org logos, and need nyo siyang hulaan. Yun yung natin, icebreaker for today. So, technically, alam ko naman yung sa inyo is parang mga first years freshmen na baka hindi pa sila familiar sa mga ibang logos or ibang orgs. Kaya, ayun, pwede rin nyo rin malaman dito sa icebreaker na to kung ano-ano yung mga orgs dito sa FU Alabang. So, yun. Kaya need ko rin ng cooperation sa inyo, Claton and Marie, para kung sakaling di nila masagot, kayo sumagot ng question. Sige, tara. Okay, game. Okay, number 1 guys number 1. Mabilis lang dapat sagot. Okay. Bibigyan ko kayo mga 3 seconds to answer. Ganon. So, ayun. Sige, start. Okay, anong logo ito? May sumagot. Si Magot. Yes. Student Council. Si Alex. Sinong sumagot? Si Alex. Si Student Council, tama ba? Yun ang sabi mo. Alec, ano? Opo.
Ayun. Alexa po. Alexa. Okay. Tama naman. Tama, technically, tama na yun. Pero may kulang lang na word. So, ano na yun? Okay. So, i-consider ko na yung tama. Kasi nga, ano naman siya. Ang tawag dito sa logo na to is Student Coordinating Council or SCC. Ayun. So, technically, tama naman si Alexa. Okay, goods yan. Goods. Pwede yung abbreviation lang nila guys, yung acronym. Okay, sige. Hindi ko rin kasi sure kung alam nila yung, sige. Pero lahat ng answers dito is abbreviations. Yun pala. Okay. Okay, but next, ano naman tayo? Next question, guys. Bigyan ko yung 3 seconds to answer again. So, be ready sa next question. Kung sakaling alam nyo, abbreviation yung kailangan nyo i-answer. Pero okay lang din if yung ano lang naman na yung alam nyo. So, kasi naman, I do understand naman na. Hindi pa kayo masyadong familiar. So, okay. Okay, so, start na tayo sa next. 3, 2, 1. Ayan. Medyo malabo lang guys, pero ayan. Anong org logo ito? Dali yan, lalo na sa mga freshies. May clue na kayo. Binigyan kayo ng clue. Nagbigay ng clue pa si president nyo. Ayun yung mga lalapit sa inyo agad magbebenta ng cookies. Cookies ba yung ano nila? Yun. Cookies ata yan. That- Nigel. Ayun, si Sa Nigel. Nandun siya. Part siya na ito. Itong sa logo na yan. Ano guys, sige magbibilang na ako 5, 4, 3, Kapag alam, sige, sagot agad. 2. Medyo malabo lang yung logo ko guys. So sorry ha. Ano na Mata yan? niya, alam. Okay lang naman ba sa inyo? Kasi ano yun mabilisan ko lang din kailangan ko pa ng high resolution yun ko lang. Pero kung nakikita nyo naman siya sa ibang order, magiging familiar na kayo after this icebreaker. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, so wala siguro nakakaalam. So, sige nga sagutin mo Claton kung anong Yung logo. yun yung org na lalapit agad sa inyo. Ayan. Ang F-Stock, Freshman Society. Yun guys. So, ayan yon. Ang logo na ito is Freshman Society. So, lahat dito is more on about sa freshmen. So, siya, org for the freshmen, na mga bagong enrolled na mga freshmen, ganyan. Yun yung itong org na to, yung nag-aasikas sa kanila. Yan. Okay, next naman tayo guys. Sorry kung try natin sumagot pa kung kaya. Then i-explain mo Waton. Sige, ikaw mag-explain para lalo nilang maintindihan yung kung anong ginagawa ng org. Sige. Okay, sige, start. Guys, kahit hula lang. Ayun, kahit hulaan. Oo, no, there's no wrong answers naman, ha? There's no wrong answers. Okay lang. Kung anong maisip nyo, go lang. Wala namang may pigil. Okay. Okay, next tayo guys, 3, 2, 1. Eto. Napakadali. Andyan na yun. Talaga yun Andyan na wala akong magagawa. Guys. Org ng mga IT. Yan. Ayun, so ng mga IT. Org ng mga IT. Org ng mga IT guys. Ang Kung alam niyo, Hula lang po. ano, Junior Computer Society. ayun. Hindi ko alam yung P eh. Hindi ko alam yung... Ano nga ba yung pinyan? Philippine, di ba? Tama ba? Philippine. Philippine. Hmm, Oh, Junior Philippine. tama na Naka- yun, technically. Tama. Yun na yun. Tama. Sagot niya ngayon yung abbreviation Sino sumagot? na start. Sinya na ba to? Trans po. Yung Kimbes, ay, yung trans. Si Ayun, Sir. Franz. Okay, then. Goods, okay. Go Pero lang. nakalagay GPCS. Ayan, JPCS. Yun na yung mismo nilang
Ay, okay. Ayan. Ano, ito na guys. Ito naman. Okay. Guys. Yun ba? Ano tong logo to guys? Kita nyo Ano yan? may Mahilig sa ano, di ba? Yung mga ano dyan. Valorant players. mga mahilig sa games. Yan. Oh, clue na yan. Gamer. Clue na yan. Di lang masyado mabasa yung nakasulat pero technically yan na yung ano eh. Apex Tamrose po. Ayun. Ayun. Sino Ayun. Tama yun. Good. Sino sumagot na? Okay. Si Si ano. Philip po. Ayun. Philip. Si Nice. Philip. Yun. So, Great. next. Buti yung sumasagot kayo. Tama yan. Okay. Okay, next. Next naman guys. Ayun, tama. Apex Tamaraos. Ito yung org na, ano yun? Na nagko-compete. Tama ba? Ko-compete kasi ng mga, usually, Mga game. Tournament. Mga gamer. oo, Mga game. for gamers yan, yung org na to. So, pwede kayo sumali or parang maging, or mag-participate sa event nila. Usually for games, mobile games, PC games, ganun. Yun. Yan. Yung mga mahilig maglaro. Ayan. Okay, next guys. 3. Eto. Yan. Kita naman. Palagi. So guys, Basahin nyo na lang. color blue yan. Oh, anong clue? Bigyan nyo ng clue. Bakit? Ano yan? Org ng mga computer science. Mga CS din yan. Yun. Tama. Tama ba? Ay, okay. Oh, Oo. Mga computer science. Yes. wala bang taga... So, I think familiar kayo eh. Si Alexa ata, second year din. Sino bang CS? Ah. Yun. Mga second year, I think, Ano, hula lang po. Oh, sige, okay lang. Walang wrong answer. Go. Sa Walang mga problem. computer engineering ba yun? yes. Tama, Ay, tama ba? Computers, hindi. Computer science siya. Iba yung computer engineering eh. Tama ba? Hindi, ay si Pep, hindi ko kasi alam. Oo. Okay. Ay, si Pep. Pep Iba. yun. Well, nice Ay, try. si Pep yun eh. Nice try at sa answer. Okay lang yun. Okay. Makakasagot ka pa niya mamaya. Okay lang. Good. Sige, anong org to? Isabihin na natin yung answer. si ACM. Anong Ano meaning mo ng ACM? ko alam, nakalimutan ko. Association Computer Machinery ba? Management. Parang, Nagse-search ako ngayon. Ano ba? Sabi, ACES pala yung ACES pala yung isa. sa engine. Ano siya? Ano meaning? Wait. Di pala natin alam, no? Oh, tama ko. Association for Computing Machinery. Yan. Ayun. Computing. Yan. Yun pala yun. Hindi alam yung ano. Di ba? Kahit nga mga, mga tagal na hindi nila alam. Pero at least, na-refresh or na-familiar din yung iba. Di lang tayo. Oh, di ba? Yun. Kaya meron tayong Spice grader ba? icebreaker talaga. Okay, next guys. Next. Okay. Eto, ayan. Medyo mahirap since lang talaga siya. Owl. Oh. Wala Guys, nakalagay any guess kung ano yung org or about... pang mga dito. Mga scholar. Yan, tama. Scholars. May mga scholar ba dito, guys? Ay. Familiar na Ayan, Scholar. may scholar ba sa inyo? Meron bang may scholarship dito? Alam nila to. Kung sakaling nag-avail sila ng scholarship dito sa FU Alabang. So may mga alam lang. Nesh, baka ikaw alam mo. Hindi ako scholar, pre. Okay na ito. Okay lang. Di naman kami nagja-judge kung hindi kayo scholar. Lang. Oo. Fran, baka alam mo. Si Fran? Hindi po.
Si Si Fran. Hindi ko po alam yan. si Alexa, alam mo? Alam mo ba? Hindi po. Si Mizzy ba yun? Si Mizzy. Easy. Hindi po. Hindi niyo rin alam. Okay. O, edi malalaman niyo na. Ito Kasi ano, si sino, baka alam ba? ni Sige. Si ano? si Philip. Si Hindi Philip. po eh. Alam niyo po. Hindi rin. Hindi Ay, hindi din. Wala din. Walang nakakaalam kung anong org to. Means para sa mga Eh, scholarship. yun ang yun natin guys, napakamahal pa naman ang tuition. Oo, na mahal. Pwede nyo i-consider yan. Kasi nga, mahal ang tuition sa FAU. Ayan. Ang word na yan, Sige. Ito yung Consok. Ano meaning Honor, Sige, ikaw mag-explain, Platon. Honor Society is an organization for all the students that having a scholarship na scholarship program ni FEU Alabang. Ayan. Yan. Pwede kayo magpasok like kailangan may pasok kayo sa nila sa standards ng FEU para maka-avail ng scholarship. Oo, yun. But, 70 to 100% scholarship. Ayun. Ayan, Oo. sige at Okay. Okay, next. Next tayo, guys. Ready. Ito naman. Baka masagot nyo naman this time. Okay. Next. Ito. Ano tong org na to? Sinong familiar dito? Okay. feeling ko di sila familiar dyan kasi hindi na nagpa-Rocky Rumble ang RAC. Ay, Uy, ba't pa sila sabi? Uy! Uy! Uy, teka lang. Ay. Ayun, sorry. Okay. Sabi ko. Sige, okay lang. Wala naman siguro nakakaalam. O sige. Tama ba? Walang nakakaalam? May naka... Walang Ano po? gustong humula? Okay. Ayun. Si... Alexa ba yan? Alexa. Yes? Tama po ba yun? Sige. RAC po. Ayun. NRA. Tama. RAC. Sige, ano yung... Okay. So, explain natin. Ano tong org? RAC. Ikaw na. Ako na. Na dyan eh. Ako na Ako na dyan eh. Ako na mag-explain. Galing kasi ako dito sa org na to. Sa RAC. Okay, RAC means recreational ba? Basta yun, recreational athletics. Kinakalimutan din yung org. Sorry. Hindi naman, joke lang yun. Joke lang yun. Alam ko yung ano ko. Recreational Athletics Club. This is an org for sports. It's a sports club, technically. So, meron tayong sports club dito sa FEU Alabang. Mga naglalaro basketball, volleyball, badminton, chess, table tennis, ayan. Ayan yung mga natin dito sa mga games or mga sports na meron natin. So, minsan lumala. Usually, Sige, ano. Sige ate. Hahaba Sige, ang bakit? explanation ko dito kasi dito ako galing eh. Ang minsan kasi guys, magkakaroon na ata kami ng varsity dito sa RAC. Pag naging part ka ng varsity or sumali kayo sa tryouts dun sa mga nabanggit kong sports kanina, is pwede kayong technically lumaban sa mga sister schools, which is yung kunyari FEU, diba FEU Alabang tayo, yung mga sister schools natin, FEU Tech, FEU Diliman, FEU Manila, FEU Main, yung Main, yun, yung Cavite, or basta other stuff. Sa mga pupunta ng FEU Tech ngayon sa Monday, sa Pinasimula. Ayun, doon kayo pupunta. Yun yung mga mga sister company ng FEU na pa. So sige ate. So, Okay, pupunta sila sa FEU Tech? sa Pilipinas na event ate. Yung mga creatives dito, pupunta sila? I think yung si Mizzy ata tsaka si Si Mizzy. sino pa ba yung iba? Pupunta pala kayo. Si Alexa, ayun, si Si Alexa. Alexa. Sino pa ba? Meron pa ba? May hindi pa ba ako na-mention? Pupunta ng Pinasimula. Di ba Monday yun? This Baka magkita tayo kasi pupunta akong Tech. Ayun, sige. Okay, ayun guys. So, Wala si ate. meron tayong baka makita nyo na ako in person. Technically, ayan.
much better naman, syempre, kung makilala ko kayo. Ayan. So, ayun, okay. Natagalan tayo sa RAC. Next na. Okay, eto guys. Ayan. VMC po. Hoy, Ayun. sino sumagot? Ang bilis. Ang galing. Philip. Philip Si po. Philip. Ay, siguro, nung galing ka dito. Galing ata eh. Opo. Kaya pala. Org ka din po yan ngayon. Okay. Anong ano mo doon? Anong role mo doon? Sa Vision? Journalist po. Uy, war journalist ka rin pala. Buti part ka pa rin dito sa CRCY. Huwag ka aalis ha. Inaw. Ayun, tama. VMC is the visionary. Ayan. Ano yung, sige, Philip, can you can you explain what is visionary? Like, anong alam mo lang? Okay lang. Vampire. Sige lang. Yung VMC po is all about documentation po during FU's events po. Ayun. Tama. Lahat ng event sa FEU, basically, mga visionary, sila yung nagpipicture. Ayun, ganun. Isa din kasi dyan. Kilala ko yung... Yung parang Sino nga ba ng- first? buong FEU. Oo, technically, sila yung... Ano yun? Ano yun? Docu. Ayun, docu. Yung magbi-video, magpi-picture. Yun. O yun, journalist si Philip. So, anong ginagawa ng journalist? Si Bernard. Tinanong na eh. Kahit lang, short information lang. Sige nga, anong ginagawa mo doon sa BMC? As a journalist po, kami po yung in charge of making the captions for the postings po ng org. Uy, okay din yun. Gumagawa ang captions. Publicity. Publicity Parang- yun. Publicity. Oo, technically, ganun ginagawa ng publicity. Ay, iniba lang yung pangalan, journalist. Okay. Okay, next guys, next. Para marami pa to eh. Okay. Eto guys, sinong makakahula kung anong org ito? Kita nyo naman, ano yan, 2 letters. Ano yan eh? Org yan ng mga Sige, BMA. Oo. Oh, Sa BMA. Future Axe po. Ayun, sinong sumagot? Sino yun? Si Alexa. po. Si Alexa. Okay, tama yun. Tama. Okay. Yun yung future acts. Okay. Sige, explain natin. Yung ginagawa ng future acts. Yun, fact or facts? Yung fact. Tama, di ba? Facts siya. Fox ba yun? Di ba yun? Di ba future arts yun? Uy, iba yung future Acts acts. Iba yun. Iba ba yun? Ay, sorry. Future arts ba? Ay, iba ba yun? Ay, Oo. iba yun. Hindi yun yun. Okay, may iba ba yun? Sige. Ano Tama. to? C pala yun. C, hindi siya R. O yun. Facts. O, tama. Ano siya? Future acts. Kasi, parang, ang alam ko ginagawa namin dito is yung, anong ginagawa pa rin? Pag marunong sumayaw, Yun. kumanta, Dancer. drummer. Oh, yun. Dancer, musician. Oo. Diyan kayo mag-join. Kung gusto Mag-join. kung mga ganyan kayo. Marunong kayo Future sumayaw. Marunong kayo. Alam ko may audition siya eh. Oo. Sa September. Pag So, interested kayo, like, kung sa mga, dancing, pwede kayo mag-audition. Din yan. This week din yan sa, welcome celebration week natin. Yun no, nag-plug. Nag-plug. Nag-plug na. plug ng ano eh. Gusto nyo lang Nag-plug din. yung ibang org. Okay. Kung gusto niya lang, Oo, yun lang. Open naman eh. Open yan. Isingilin ko na lang sila mamaya ng Oo. tigpa 500. Oo, ganun. Biglang ganun eh. Joke lang. And sige, Tara. Okay, next guys, next. Eto. Oh, yan. Nabanggit na yan kanina. So, ano guys? Ayan na, nasabi. Sige na, nabanggit na eh. Sige, okay. Alam na natin answer dyan. Answer dyan is future arts. Basically, kanina, acts. Future art. Oo, yun, tama. Sino yun? Sino Sino yun? sumagot? May sumagot.
Si ano ata Lau. yun? Si Philip ba yun? Ikaw ba yun, Hindi Philip? po. Ay, hindi siya. Wala si... Si, ano? Wala si... Yung isa? Si Franz? Siya ba yun? Hindi po. Si Hindi. Fresh po ata yung sumagot. Hindi ko alam. Ano? Sino yun? Baka ikaw yun, Klaton. Hindi mo Uy, inaamin. hindi ah! Nako, ba't di mo inaamin? Ikaw pala yun. Wala, baka may mga ano dyan, may sumama pala sa atin. Ay, hindi. Sige, baka na, okay lang. Basically, yun na yung answer. Si Future Arts. Yan yung, yan, arts. Ang org na to, so galing din ako dito sa org na to, sa Future Arts. Naging director for marketing ako. Tapos naging secretary ako for a short time. Ayun. Then after nun, nag-RAC na ako. So, yun. Around nung third year ako nag-Future Arts. So, basically, alam mo na rin ginagawa dyan. Ang ano niyan, focus dito sa Future Arts is more on graphics, mahilig sa mga arts. Dito kayo sa Future Arts. Ganun. Yun, animation, anumang crafting arts, or could be. Pero yung sa pagkakaiba kasi ng Future Arts sa acts, ayun nga, more on, ano siya talaga, music, pag sa acts. So, sa arts is more on graphics. So, ayun, ganun siya guys. Yung pagkakaiba ng dalawa. Okay. Okay, next guys. Ready? Ready. Eto. Ay, wait. Huwag yung pansinin na hindi ko natanggal. Okay, anong org to? Kita nyo naman. Sinong familiar sa org na ito? Or sa logo na ito? Mga org ng mga accountancy. Yon, tama. Yan yung tama yung clue. Okay. Guys, sige. 5 4 Walang wrong answer, guys, ha. Walang wrong answer. May 3 2 1. So, feeling ko wala atang nakakaalam. Wala atang nakakaalam. Wala ding BSA dito sa atin. Walang BSA. Okay. Walang BSA. Sige. Sagutin na natin to para masagot na rin. This is JP, Yan. JP, Ang meaning ng JP, is ano yun? Junior Philippine Junior Philippine Junior Institute Philippine of Institute Accountants. of Accountants. Ayun, ano uli? Ano yung I? Institute. Institute. Junior Philippine Institute of Accountants. Accountants. Ayun. Ayan, Accountants. May ganun. Accountants. Okay, yun ang JP, So, basically, org sa mga so, parang Future Arts. Org siya ng MMA or BMA. So, ito naman si JP, org siya ng mga BSBA, tama ba? JP. BSA pala. BSA. Bachelor of Science of Accountancy. Okay, next tayo guys. Ready, Nandiyan pa ba kayo? Nandiyan pa kayo guys? Mamaya. Okay. So, ayan. Sa mga computer engineering din, no? Computer. Ayan, Bigyan nyo ng clue. Baka alam nyo yan. Si Mizi, alam nyo po ba yung logo? Hindi ko po alam. Hindi mo. Wala pa akong alam sa org. Ayan, sige. Kinig lang kayo para maging familiar kayo. Si Philip, alam niyo to? Mga computer engineering dyan, baka may Oo. alam niya yan. Hindi po eh. Hindi rin. Hindi rin nila alam. Si Alexa, baka alam ni Alexa to. Ano po, Institute of Computer Engineering po. Ayun. Yun, technically, konti na lang eh. Tama ka na eh. Tama ba? EasyPep. Engineering. EasyPep. May electrical ba yun? Hindi ko maalala. Or mali ako. EasyPep. Ang alam mo, computer engineering yun Ay, yan na eh. Yun na yun. Tama. Oo. Ayun, ang ICPEP is the Institute of Computer Engineers of the Philippines. Yun. Yan ang EasyPep. So, ano siya? For CE lang. CE.
Di ba tama? Computer engineer. Computer engineering. Yeah, tama. CPE. CPE pala, technically. Oh, yun. CE is civil. Oh, yun. Cip- So, iba kasi yun eh. Iba yung CE sa CPE. Yung Yeah. CE is civil engineer. Tapos yung CPE is ayun, Computer. computer engineers. Ay. Ayun. Yun yung mga courses sa FEOL ba? O yun. At least may may nalalaman kayo about sa mga courses at sa org. Okay, next guys. Next. Ito guys. Yeah, walang ano diyan, walang clue. Pero I mean sa picture wala kasi iba na yung ano niya eh. Nagbago sila ng logo. Parang di ko rin alam to ah. Wala ako din. Uy, di mo alam. Parang, Di nyo to alam, guys. parang di ko alam to. Di mo alam to, guys. Naku po. Si Franz, alam mo ba yan? Franz, itong nasa logo na to. Hindi po. Second- First time ko lang makita. First time nyo lang makita. No? Second year. Sinong ano, ano yan? BSBA. May BSBA ba dito? Wala. 3, 2, 1. Wala. Wala. Sino pa ba yun nandyan sa... Meron ba akong di nababanggit sa kasama natin sa Discord? Si Mizzy, si Si Philip. Philip. Si Philip. Si Philip. Franz. Franz. Alexa. May isa pa eh. Si Sinshi ba? Si ano, si Nesh. Si Nesh. Si Nesh. Oh, Nesh. Alam niyo ba itong familiar ba kayo sa logo na ito? Hindi daw. Hindi daw. Sige. Okay guys, sirit na ata kayo. Kung wala ka nang Hindi ko na alam yan eh. Sirit na rin ako. Hindi niya. Ako din. Sige. Hindi ko din alam eh. Alam ko yan eh. Sige. Di ako sasagot. Sige guys. Ito Ano ay yan? Jubex. Ay, Jubex pala yun. Jubex yan guys. Ayan pala yung ano sa mga Ayan. GSPA. Yun yung... Hindi ko alam na Jubex yan. Nagbago kasi sila ng logo. Ano sila? Oo, iba na yung logo nila. Naging blue na. Dati kasi, ano nga bang... Ano siya, ibig sabihin ng Jubex is Junior Business Executives. Ayun. Jubex. Yan. Merong... Yung org na to is for BSBA, mga business accountants, business administration, mga course dito sa FEOL. So, yun. Dito yung org nila. Yan. Okay, next guys, para lumubos yung oras. Ito guys. Okay, medyo common yung colors na to. Sinong nakakaalam? Sinong gusto mong humula? Sige. There's no wrong answers. Google developers po. Ayun, tama. Ayun. Si Yan. Philip ba yun? Si Philip. Si Philip. Ayun, tama. Ano yun? GDSC. Tama. Basically, Google developers. Tama? Alam mo to. Basta GDSC ang alam ko. Sila yung Google developer student. Cancel ba? Ayun, ano siya? Student club. So, ano siya? This is an org. Basta related siya sa Google. Tama ba? Kaya siya Google Developer Student Club. Ayun. GDSC. So, yun ang GDSC, guys. Ano ba ginagawa ng GDSC? Ako technically di ko alam eh. Bakit may Yan, GDSC? Kayo, alam mo ba? Iba, alam mo ba Kasi, yun? actually, bigyan ko kayo ng parang short information lang ha. Kasi yung GGSE is like yung simula kasi nung sa FEU tayo. Sa FEU, platform natin is Google. Gmail yung ginagamit natin for mail. Gmail. So, maraming mga students like yung hindi pa marunong galing sa sa GDocs, Google Sheets, Gforms, ayun. May mga hindi pa marunong mga ganun. Kaya yan yung org na like parang nagbibigay sila ng mga seminars for parang pagbibigay ng tips kung paano gumamit ng mga Google Apps. Ayun. So ngayon medyo yung club na yan, yung org na yan medyo dehado na since lumipat nga tayo sa Microsoft platform. Ayun. Okay. Gets.
Kaya pala. Ako actually, ngayon ko na nalaman like, sabi ko, bakit kasi may Google or, ano ba tayo, sponsored ng Google? Ayun nga, technical, ginagamit nga pala natin sa academic platform natin dito sa FL Bank. Okay. So, ito guys. Yes. Okay, next guys, next. I think, konti pa. Ito guys, alam nyo ba to? Ito. Lah. Parang di ko alam yan. Actually, Wala, di ko yan. hindi ko rin alam. Ano yan? Hindi ko alam. Ala, ba't ako naglagay? Hindi ko naman pala alam yung sagot. Pero baka kayo guys, Ala. sinama ko lang yan dyan in case baka may alam. Actually, hindi ko Ala. alam yan. Ngayon ko, part yan ng sa listahan. Listahan talaga. Part yan ng mga logo. Diba? Oo. So, nakita ko. Try ko rin hulaan. Sige, hula. Ano ba hula. yan? Go. TV ba yan? Ay. Hindi. Wala, hindi. Tama. Wait. Check ko yung TV. Hindi. Hindi ko alam yung sagot, guys. Sorry ha, hindi ko alam yung sagot. Hindi siya Ala. TV. Wala, baka ano yan? Baka may ibang logo ako nasama or Ala, at check mo nga ate, baka mamaya pala magpapahula tayo, tapos di natin alam. hindi. Hindi ko rin actually alam tong sige, i-skip na lang natin to, guys. Okay. Sige. Yan, never mind guys ha. Wait. Yan. Ito. Yan. Ano ba yan? Ito guys, familiar ba kayo dito sa logo na ito? I think bagong org lang ito. Ikaw, Claton, may idea ka dito? Ano ba yan? TYM? Oo. Ano ba yan? Ayun. Sinagot pala ako eh. Ay, sorry. Hindi ko rin kasi alam. May logo na pala sila. Oo. Nagulat nga ako kasi Nakagawa lang kasi. Bago lang ata siya eh. Oo, Ayan, ito wala bagong pa- org. Oo. Bagong org lang yan. Guys, ang CYM is Sige, Campus Youth Ministry. Ayun yung parang if ever may experience na pag-serve sa church, ayun. Kristan, gan. Pwede kayong mag-join dyan. Kasi magkakaroon tayo ng mga holy mass eh. Ayan. So, kailangan natin students for that. Ayan. Okay, Sige, guys. Okay, guys. I think ito na yung last na na logo ng ganun. So yun lang guys. Thank you sa mga nag-participate sa icebreaker. Very much appreciated sa mga nag sumagot sa mga nag-participate. Yan. Thank you. At least medyo nagising tayo at medyo at least may natutunan din tayo kahit papaano na small information about sa org and stuff. So ayun, without further ado, start na tayo sa ating pinaka core ng meeting na to, which is yung karon magdi-discuss ako guys regarding sa isang parang a short guide for creatives. Yan. So be ready to take down notes or yun, mag-ready na kayo ng ballpen or puppet kung nag-notes kayo or sa phone, or na-notes na lang kayo sa phone, pwede din, or anything kung anong gusto nyo. Pwede naman, pwede. Wait. So, eto guys. So, dito sa Creatives Guide natin, explain ko ang mga short tips or short needed na guide for you guys. Since kayo guys are creatives, tama ba? Lahat ng are under kayo ng creatives, parang under kayo the creative department. Yan. Sa org na to, which is sa CRCY. There are stuff na you need to be guided regarding this stuff, which is, ayun, yun ang i-discuss natin tonight. So, hopefully lahat kayo gising, yung nakikinig kayo. Hopefully di kayo antokin within sa gitna ng aking discussion, bigla kayo antokin or something. Or baka, ayun nga, ma-distract kayo or something. Hopefully, makinig na lang. Sana lahat makakinig. And ayun, kung may matutunan kayo, I hope, hopefully,
may matutunan kayo or baka kayo din, baka alam nyo na rin to. Malay nyo, may experience din pala kayo sa mga arts. Yan. So, i-discuss ko lang naman siya, very short or about sa mga tips regarding sa aking experience from the past few organizations na pwede kong i-relay yung mga natutunan ko and na pwede nyo i-apply dito sa pagiging creatives yun sa CRCY. So, okay, start na tayo guys. Eto guys, meron tayong gumawa kasi ako ng part dito ng brand logo. I don't know, pero technically, lahat kayo guys, 'di ba, nag-undergo na kayo sa interview. Ayun nga, 'di ba? In-interview mo na kayo bago kayo makapasok dito sa CRCY and yung pinili yung role is creatives. So, there's like so basically, you have to know the brand ng CRCY. That is important as a creatives. So, yung pag ano ng brand, hopefully alam nyo na siya in the back of your mind kung what is CRCY, since yun yung ano nating role or yung ginagawa natin ng designs or pubs. Ayun. Eto guys, so i-discuss natin kasi yung brand and yung logo. So eto guys, technically ito yung logo last year, tama ba? Last year or yung dating logo na ginagamit. Technically hindi ako gumawa niyan, kung isipin niyo, hindi ko gawa yan, pero yan yung standard na ginagamit. Etong nasa upper left guys, etong nasa upper left. Ito yung logo nun before, pero right now, di ba, ito na yung nasa right side yung logo ng CRCY. So technically, we have to discuss regarding the mga details dyan, dadaanan natin yung tulad ng kung ano yung font na ginamit dito sa logo na ito, which is technically alam ko Arial or Archivo Black ata itong technically yun ang font na alam na nakikita nyo dito sa logo na ito, and then yung font na FU Alabang is Delia Robia MT. Ito ang sa ilalim. So, yun yung fonts dito regarding sa logo na ito. And then, okay, ito yung, nandito rin guys, yung color palette ng CRCY. So, ito yung colors na ginagamit ng CRCY. Basically, ito yung bumubuo ng logo. So, meron tayong blue. So, pag nakita natin or nakita ng ibang or ng audience na mga colors na ito, technically una na lang maisip is yun nga, CRCY ito, parang yun nga, may color sila na blue, may color sila ng shade of red, shade of parang may pagka peach, and then white. Basically yan yung ayan yung nakalagay na hex codes ng ano, technically ito yung mga exact hex codes ng CRCY na ayun, pwede nyo i-note yan. Pero ayun, yung it is important na malaman nyo din as in your background para if ever na gagawa kayong pubmas, ayan, ito yung branding ng logo or brand ng org. Ayun, nagigets ba guys? Okay, tayo. Sige, proceed tayo guys. 3, 2, 1. Yan. So, dito naman sa typography guide. So, ito, meron lang tayo tatakil na about sa typography. Like, very short, ano lang siya, about sa typography. Kung, ang general term sa typography is yung font. So, commonly used is yung, or narinig nyo is font. So, yun yung typography. Kasi ang pina-formal term kasi ng font sa regarding in arts or the creative world, ang tawag talaga namin sa or parang other formal term ng fonts is typography. So you have to, so yun guys, inaparati ko lang din na you have to be familiar sa ganitong bagay and sa terms natin. So yun, meron tayong 2 types of font. So yan, nakikita nyo naman yan sa screen ko.
self-explanatory naman tong part na to. Kita nyo naman pagkakaiba na we have like serif, itong nasa left side, and the right sa sans serif, kita nyo naman. So yung serif naman guys, yun yung kita nyo naman meron siyang parang mga kuwit or lines na excess sa letters. So that is serif. I don't know, baka alam nyo rin to guys before, or meron na rin kayong background regarding this stuff. And this is a good a good start of the a good start to know about a few things about design or a few things about art. Kaya I just want to lang din na you have to know this stuff, tong serif and sans serif, since meron kasing choices of font na technically na ginagamit lang siya for this type of event. Kaya siya naging important guys na mamili kung serif or sans serif. Yung serif kasi parang kung tingnan nyo siya, mukha siyang formal na mga text, which is like Times New Roman, ganyan, or other kinds of font. Ayun guys, pwede bang mag-ask ako kung pwede ka ba kayong magbigay ng isang types of font, types of serif, ano pang other types of serif na alam nyo guys? Okay, para maging interactive tayo. Okay guys, mga ginagamit nyo kapag nagawa kayo ng nagawa kayong PowerPoint. And guys, see. Magsabi kayo. Naku, baka nagse-search pa yung mga yan. Pero sige, ano guys, walang pwede nyong hulaan, walang no answer. Bigay. Yung mga bigay na ako. Sige, ikaw na lang, Paton. Go. Serif. Type or, Ayun. Ano ba? Serif ba yun? alin? Times New Roman. Oo, yun nga yung sinabi ko kanina eh. Ayun ba yun? Oo, yun. Bigay, isa pa, bukod doon. Ano pa? Like yung yung Lucida handwriting. Ayun. Lucida, yung parang, ano ba tawag dun? Lucida sans, or Lucida calligraphy. Ayun, yung mga calligraphy Lucida yan. Yan, correct. Guys, Tama. kayo. Mga fonts. Kahit sa sans serif, or anong naisip niyong font sa sans serif? And sa Alexa. Open Sans po. Ano? Wait, Comic Sans? Tama ba? Open Sans po. Open Sans. Ayun, tama. Ano siya? Sans serif, diba? Yes po. Ayun, tama yung answer nyo guys. Meron pa bang makakapag-answer? Isa pa. Guys, kahit alin sa dalawa, serif o sans serif. Okay yan. Sa sans serif po. Ano yan? Sige, Sa sans serif po. Calibri. Calibri. Ayun, tama. Ano rin yun eh. Wala rin siyang yung plain lang yung mga Calibri, commonly mga typeface na ginagamit natin sa mga docs, ganyan. Ayun guys. Si Mizin, nakita ko siya nag-unmute. Oy, ayun. Meron ka sige. Meron pa kayong Times New Roman. Ay, Times New Roman ulit. ay, umulit Ay. yun. Nasabi na ba ako? Oo, nasabi na. Isip ka pa isa. Sige. Helvetica. Ayun, Helvetica. Tama. Ano yun? Under siya ng Sans serif. Sans serif. Helvetica. Tama. Okay. Good yan guys. At least meron kayong very good. Sumasagot kayo dito sa sa ating meeting. Para hindi lang tayo advocate syempre. So, needed lang natin ng konting participation. Okay, sige. Proceed na tayo guys. Okay. Thank you sa mga nag-answer. So, eto guys.
So meron tayong akong gusto i-discuss, which is a do's and don'ts in creating a PubMat. So, PubMat, baka di nyo alam yung PubMat. Public materials. So, PubMat. So, ginawa lang siya, pinaiksi lang siya. PubMat is the short term for public materials. Which is yun yung ginagawa natin mga designs or yung mga ginagawa natin na mga designs for ano or yung graphics na ginagamit natin ay mga pinopost yan. So yun ito discuss natin to, needed kasi rin natin na magkaroon tayo knowledge regarding sa mga do's and don'ts na baka mamaya yan mali na pala yung ginagawa ko or ganyan or san hindi ko alam mamaya yan nakapag-post kayo then sabihin nyo na hala, bawal pala to. Tapos, na-post ko to, di parang, ayun, mako-conscious kayo. So, para maiwasan natin, example lang yun So, maiwasan natin yung ganong instances. This is a do's and don'ts na aking ni-create para sa inyo guys, as creatives. So, let's start. Ayan. So, ito, start muna tayo sa do's. So, regarding ito on Serpaus or Sadus taste. So, ito yung, guys, magpapa-read ako, guys, sa inyo, magpapa-read ako dito, guys. So, sino, guys, pwedeng magbasa ng nasa upper left? Ayun. Anyone? Nagbasahin nyo lang guys out loud here. Mag-on Sige, mic. ako na magbabasa. Sige, go. Okay lang. Alin dyan? Upper left. Top. Sige. Upper left. Okay. Yes. Always check designs from other orgs for reference. Pay attention to the organization's post, especially SCC. Ayun. Okay, thank you. Okay, bigyan natin ng short background regarding dyan. You have to always check the designs from other orgs. So, alam nyo na yung, technically, nabanggit ko na yung other organizations na meron tayo sa FEU, alabang. So, pwede tayong i-browse yung mga pages nila or Facebook pages. Then, we could check their designs and gawin natin siyang as reference. So, that is one of the do's na kailangan nating ma-pay attention. Since, maybe we have to be familiar in other types of designs or yung mga ginagawa dito sa ng mga lahat ng org kung paano sila mag-design or paano sila mag-create ng PubMat. So, pwede natin sila i-observe and bigyan natin siya ng attention to those or any organizations, kahit anong organization, kahit yung FreeRs, kahit yung RAC, kahit yung Jubex, yan, pwede nyo tingnan yan, lahat, or kahit yung SCC. So, yan, nilagay na ko na especially SCC. Ang SCC kasi, di ba, is Student Coordinating Council. It is the highest highest governing organization in Alabang. So, parang sila yung yung student council basically for college sa FEU Alabang. So, everything na kanilang is parang alam mo yun, yung role model. So, sila yung mga dapat sundin, yung mga role model na kailangan na masundan, mga rules or something dyan sa SCC. So, meron kasi silang types of different kinds. Pag nagpo-post kasi sila, meron maayos lahat ng kanilang PubMats, maayos ang kanilang posts, they're very high or parang high quality, ganun. So kaya nilagay ko na especially kasi you should yun, kahit i-check nyo guys, lahat ng posts nila is like, alam mo yun, yung parang gawa ng isang mga graphic designers talaga, pero technically mga college students lang gumagawa. Ayun. So okay, pwede pa basa din yung sa upper right naman. Sige, ikaw na lang, Marie. Yes. Yeah, upper right. So,
Apparel. Always look in the viewer's eye in making a PubMat. Composition of design must be clear, readable, and accurate spacing for all elements or layout. Ayun guys. So, ang ibig sabihin sa binasa ni Marie is think of or think in the shoes of a viewers or an audience eye or in the viewer's eye. So, technically, kunwari, if you alabang student na scroll lang sa kanyang Facebook or Facebook account, then scroll sila stuff. Pag nakita nila yung PubMat na to, is parang magugustuhan nila tong PubMat na to kasi maayos yung na effective yung pag-deliver ng info or effective yung pag pag-indicate ng design na kunyari ito may event nga tayo dito yung for example ay PubMat na about sa sports, so technically ano ko na lang yung kunyari may open court tayo sa sa RAC, yon may post, so basically may mga details yun na nakalagay sa kung kailan yung open court na yon and kung sino lang pwede ganyan, yung mga college students na all college students or all tertiary level na students are open to join, ganun, or anong oras ito, anong araw to, ayan, saan, kung ayun sa FU gymnasium, ganyan. So ayun, when you look regarding that, you have to bigyan mo yung design na yan must be clear kung ano yung dinideliver niya na message. And you have to make it like readable. Like kunyari walang masyadong elements na or parang hindi makita kasi yung kulay masyadong light, then yung background masyadong light din, edi ang hirap basahin. So you have to think of like in a viewer's eye. So kunyari yung parang kailangan makikita nilang clear, so ganyan, readable and then accurate. Yun sa spacing naman, ayan, you have to make it like have for the elements ng layout nyo are all maayos, like hindi yung parang sabog-sabog yung elements na ganyan, yung parang ginawa lang ata ng isang araw lang tong PubMat na to, ganyan. Yun, so you have to always look in the viewer's eye. Ayan. And then next tayo sa baba, sa lower left. Pwede pa basa guys, kahit sino, sige. Ako na. Go lang. So, for this, incorporate color theme of design. Org team's logo throughout the PubMat, depending on the event and collaborators logo. Ayan. Okay, thank you. Regarding dito sa part na ito, and you have to incorporate the color theme of the design. So, depende ito sa event. For example, CRCY may collaboration with Pierce. Pierce is an sige ba, short doon na info with Pierce. Pierce na sila, part of GCU, which is yung guidance counseling unit. That is yung Pierce. So there's an org for for people ng needed for guidance or parang for mental health and stuff, yun yung Pierce. So yun, kunyari nag-collab yung CRCY and then sa Pierce, technically, then there's an event. So meron silang kailangan gagamitin yung logo nila and the logo ng natin. So there's you have to incorporate the color theme, yung theme ng logo. It's either yung theme or depende kung ano yung kind of theme ng event kung meron man, or technically there's just two ways lang talaga. It's either i-depend nila yung or i-base nila yung design sa logos ng dalawang organization. It's either or they would have their own kinds of theme. Kunwari like yung din yung sa Welcome Celeb, there are
merong sariling team yung welcome celebration this year. So, parang more on 2000s or 90s yung mga vibes, and then colorful things yung mga ganyan. Yun. And then mga makalumang mga gamit. Yun. So, like, you have to incorporate kung ano man yung kung may binigay man na given theme, ayun, you have to incorporate those. And also the color theme sa design. So, yun, that's also one of the important things, you know. And then next, sige, ako na magbasa, guys. The choice of fonts must be aligned in what the organization is about. Of what the vision and mission is. So, it's either sans serif or serif font type. Ang ibig sabihin lang dito sa isang paragraph na to, yung, actually, nabanggit ko na siya kanina eh. Like, di ba tama ba? Kasi yung ibig sabihin lang dito, kung yung sans serif, ay parang for plain yung mga fonts ng sans serif is for more like mga informal or mga ano lang, yung mga plain kinds of font, like for na pwede mong gamitin sa text, ganyan. And yung sa serif naman, pwede nyo siyang gamitin for formal things depending sa kinds of kinds of vision or mission ng logo. Ganyan. So, ang ibig sabihin lang kasi yan, depende kung isang serif is mukhang gagawin kailangan yung formal yung event, so you could choose those kinds of fonts sa serif family, sa font family na yun, or sa sans serif family kung hindi masyado formal or medyo informal and stuff na yun. Okay, next tayo, guys. Ayan, so there's another thing na you have to know regarding sa paggamit ng fonts. Technically, we are regarding sa mga comments from our SADU or Sir Pao. I don't know kung kilala niyo na si Sir Pao or yung SADU. SADU is yung Student Activities Development Unit. So, this is like a hindi naman siya org. Tama, hindi naman siya org, 'di ba? SADU is like yung parang nag-aalaga or nag-aasikaso sa ating mga sa lahat ng organizations dito sa FEU Alabang. Kaya nga siya Student Activities Development Unit. So, yun. Si Sir Pao ang ating SADU for this sa FEU Alabang. So, si Sir Paulo Fugaban. I don't know kung familiar kayo, pero I think in the long run makikilala niyo na rin siya, since there would be a few interactions then would come along on your way na you will have to interact with Sir Pao. So, yun. So, si Sir Pao may sarili siyang parang ko lang na may sarili siyang taste. Kasi sa kanya dumadaan lahat din ang PubMats, or sa kanya dumadaan yung mga approval ng PubMats before posting or anything at all. So, yun. So, yung mga isa niyo nabanggit, which is you have to use only around 1 to 2 fonts sa isang event or sa isang PubMat na yun. So, for example, yung isang event, ayun nakalagay na yung nasa screen. So, na yan, self-explanatory. Yung name ng event, isang font na yon. So, technically, for example, for example, yung na lang, Rookie Rumble, ayan. So, dapat may sarili ng font yung logo. So, may sariling font yung logo, tapos yun na yung isang font na ginamit nyo na for that event. So, yung second font yun naman na pwede nyo gamitin sa PubMat is, yun na yung parts ng mga details, ng mga maliliit na parts sa PubMat na ginagamit nyo. So, tulad niya ng date of event or yung time of event, or ayan, yung mga small details, or kahit anumang kunyari speaker, about naman sa speaker yung event or stuff. Wait lang, guys. Nag-aaway ang aso.
So yun guys, no? Wait lang daw natin sa other chat. Ayan. So far ba, no? Alam na ba kayo natutunan? Ayan. So, gising pa ba ang lahat? Ayan. Gising pa ba? Pakigalaw nga ng baso. Ayan, gising pa ba? Ayan. Kumakain yata yung iba eh. Kumakain natin ng dinner ata. Ayan. So, sige, pwede ka mag-dinner dyan, guys. Pwede kang kumain dyan. Meron kayong mga pika-pika din dyan na pagkain. Ayan. Kain lang kayo dyan. Open naman yung meeting natin for that. Ayan. So, yeah. Ilan natin, guys. So, wala palang reactions dito, no? Pero no, kapag naka-Discord premium ka ata, meron. I don't know. May ano dito, may sound. Ano yun? Nakakaano kasi? Kasi yun. Nag-aaway. Ayun, no? Nilaro. Hindi na yun. So, nakalak na iba. Sound kasi, ano eh. Yung meron dito sa... Okay, Ayan. ayun guys, I'm back. Sorry guys, ano. Wait, medyo mainit pa. Pero, ayun. Rinig pa rin naman ako guys. Rinig ako. Oo, binig ka. Okay. Ayun, wait. Tama, narinig ko yung sinabi ni Clapton. Okay lang guys, kung ano mang ginagawa nyo, tuloy nyo lang. Kung makain kayo o ganyan, okay lang din. I don't mind. It's fine. Since sa short, ano lang naman to, yung meeting natin. So, feel free naman sa mga kung gusto nyo gawin. Or, nyari may tinatapos pala kayong schoolwork or yung may binabasa kayo or something. Or, yun nga, or yung iba nga nagte-take notes din talaga. Yun. Very good kung gano'n. Ayan. Or nakikinig lang din talaga yung iba. Go lang. I don't know kung pasado na to sa yung boses ko pang podcast. Okay, balik na tayo guys. Ayan. Nasa screen pa ba kayo? Sure kayo ha? So, eto guys. Nasaan ako? Ayun. Yun sa 1 to 2 fonts. Ang binanggit kasi sa amin before, sa amin nila, sa experience ko regarding sa pagiging creatives, ayan. Meron kasi kami din ginawa before na mga pubmats na gumagamit kami mga 4 na font sa isang pubmat. Anong nangyari niya? Nasita kami ni Sir Pao. So, kaya nilagay ko to dito. Sabi ko, baka mangyari rin yan sa inyo. So, kung mangyari man lang din yan, edi syempre, ayan, alam nyo na, may iwasan yung mga, ipaparevise pa ni Sir, bukod pa, ang dami ipapaayos, alisin nyo to, bakit ganito yung font, bakit ang dami ganito, ganyan, kasi marami pa kayong daan ng stress. So, kaya, ito yung mga do's na kailangan nyo rin ma-take note sa pagka-create ng pubmat. Pag na-assign din kayo, or syempre, madedelegate pa rin kayo ng mga task sa ganitong sa road nyo. So, yun. Ang sabi kasi before ni Sir Pao, at much as possible, gumamit kayo ng 1 to 2 fonts only. Or kunwari, ano ba yun? Kunyari, yung sinabi nyo, Calibri, tas isang Calibri, example ko yun. So, tapos, or gumamit kayo ng isa pang font. Dapat yung din, parang under its font family para, or kayo ba, depende din kayo sa style ng pubmat. So, freedom naman yan kasi ng freedom of art. So, freedom of choice. Yun. Ano man tawag. So, yun. Meron kasi din mga other cases before, rare cases na gumagamit ng maximum of 3 fonts. So, yun guys. Ayun, pinapayagan naman before yon na pwede kang magmabot hanggang 3 fonts. Pero as much as possible, gumamit kayo ng 1 to 2 fonts. Pwede nyo rin pag-isipan ng ito yung font na gagamitin for this, ganyan. Kung Okay. So, yun lang guys, dito sa part ng
fonts. So, hopefully, kung may question kayo guys, open tayo mamaya for questions. Okay. Okay, next. Dito na tayo sa don'ts. Okay. So, these are like yung mga na-compile kong mga answers or mga from my experience na pwede kong i-relay sa inyo na nangyari na rin before na baka mamaya nyo or hindi naagapan nyo na at since alam nyo na at familiar na kayo sa ganitong bagay. Kaya, ayun. Sige, pwede pa basa guys. Sino man ulit. Upper left box. Sige, ako na ate. Okay, go. Or left. Okay, so, ayun. Too crowded elements, unnecessary elements like pictures of other people, memes must be checked and fixed for common errors. Ayun. Okay. So, regarding this sa ayun, tulad ng sinabi kanina, kapag wag naman yung masyadong maraming elements doon sa PubMat niya or parang tulad yan, may badminton na nga, may volleyball, may volleyball, may basketball, may table tennis, may chess na doon. Tapos, meron pa kayong football, meron pa kayong tennis, yan, meron pa kayong kung ano man yon other sports, ang ginagamit, pinapagawa lang naman sa'yo is, yung pala volleyball lang pinapagawa na, na, na type of event sa PubMat na yon ang daming other elements na unnecessary. So, you have to be, din yan, aware sa mga don'ts na, ayun, don't use too much, elements or unnecessary elements or could be like, for example, pwede rin yung pictures of other people. Could be yung memes din. For example, yung lagay mo yung mukha ni Claton. Ganun, sa isang PubMat. For example lang yun, guys. Oh, talaga. Baka mamaya gawin nila yan, So, sorry, guys. Ako yung PubMat, no? Grabe. Pag sa birthday, pwede. Yun. Birthday pub. Ayun. Tama. Pag birthday ni President, yun. Sa kanya gagamit yung picture. Baka mamaya niya ibang event pala, tas nilagay yung may maliit na picture sa gilid sa sulok yung ng PubMat. Kasi nandun pa si Claton. Ayun. Ayun guys. So, lang naman siya. I don't know. Depende rin. Hindi naman sa pinagbabawal na gumamit ng memes. As much as possible, maging formal din kasi ang magiging takbo ng paggamit ng or pag-create ng PubMat. So, lahat ng I do get it pag regarding sa freedom of art, freedom of choice kung anong gusto nyo, kunyari, gusto nyo mag-post ng memes, ganyan, like, mga funny stuff, parang hindi naman siya suitable dito sa post sa org. Pero meron namang ganong cases before na other orgs, like, yung parang, parang may parts na parang na dog show na nga yung ibang na mga na-post, yung mga ganong post na nasasabihan din ng sado. So yun, you have to be like careful lang din in picking or what choice of elements na gusto niyo ilagay. Ayun, kasi chine-check talaga yan yung mga ganyang ayun. And the next, sige nga, Marie, yung nga, sa upper right, pabasa. Okay. Refrain from using pictures of celebrants with vulgar expressions and improper hand signs. Ayan. So, guys, kunyari, birthday ni Marie. O, yan. Yung, gagawa kayo ng PubMat ng birthday celebrant. Ganyan. Ay. Wala. Sarapot pa. Okay. Na lang pala. Okay. Paggamit kasi sa, ng pictures, syempre, ayuwasan natin yung may mga parang, kung vulgar expressions, yung nakapikit pala si Marie dun sa picture, tas yun yung ilalagay yung picture sa birthday niya. So, wag ganon. Or parang naka yung mukha niya,
nakakatawa tingnan or parang ganyan or parang mamaya niya iba niya ano pala mga naka-hand sign ng kung ano-ano mamaya ayoko sabihin yung term pero namamaki yung ibang tao gano'n nangyari yun yung gusto niya ilagay sa kasi nga parang dodog showin yung nyo ka-org nyo pero ayun you have to refrain sa mga ganung bagay at tawa si Clat. Bawal din yung mga naka-A. Bawal yun. Oo, dapat yung parang medyo formal naman. Ayun. Okay. Okay, next guys. Dito sa last minute, ako na magbasa ito. Since, last minute PubMat making. So, ayan, one of the don'ts natin yun. Kasi, there's a standard actually for creating a PubMat. Kunyari, na-approve na tong event. For example, merong event na undergoing siya per process ng approval. Then, pwede nyo siyang simulan actually depende kung malapit na yung event na yon or hindi. Pero, ang standard kasi, kung mabagal kasi yung approval or kunyari nagkataon na mabagal yung approval ng process ng APF or ganyan. Pero, kailangan nyo na rin mag-start ng PubMat. Ganyan. Ayun, before, ang standard kasi namin, you have to create your PubMat like mga 2 weeks before the event. Yun yung standard kasi before. Pero, hindi naman kasi usually nasusunod yon as much as possible. Ma-instill natin by this, sa inyong creatives na 2 weeks before. Kung kakayanin naman, Hindi ko naman sinabi lahat na events nyo 2 weeks before gagawin nyo. Kasi there are times, syempre, na merong mga delays. So, be cautious na lang regarding those, na iwasan yung magkaroon ng last minute na PubMat. Last minute na PubMat, especially like, especially pag gagawa kayo ng PubMats like, kinabukasan event na pala, tapos ngayon po gagawa ng, ng PubMat. Hindi pwede guys, hindi pwede. As much as possible, gawa kayo ng PubMats like mga or less than 1 week or less than or 1 week, 3 days of making PubMats will lessen the quality of the PubMat. So, gagawa kayo guys like more than a week, pero depende kasi yun guys, kung sakali mamaya niya yung pala magaling kayo mag-design, magaling kayo gumawa ng PubMat, ganyan, mabilis nyo magagawa one day or kanyari ganon. Okay lang din gawin nyo kung kaya nyo. Pero yun nga, ang standard kasi like in general, like 1 week or 1 week sapat na siya kasi like parang alam ko naman kasi guys, meron kayong inaasikaso bukod pa sa org. Syempre, inaasikaso nyo yung academics nyo. So you have to like adjust, manage yung time nyo, kaya ginawa siyang standard na 1 week kasi not all the time naman yun ang inaasikaso mo is org. So, meron kasing ganito kasi yung natin sa pagiging creative. So, pwede nyo ihati yung task na parang meron na kayo na simulan for this day nung Monday, tapos pwede nyo ituloy ulit ng Wednesday, ganyan. Then, dapat matapos na siya by this Friday, ganyan. Yun ang isang scenario na ginagawa namin before na you could also do it in this sa pagiging student leader na. So yeah. So ayun, kasi ang usage of time and allowance of your free time. Ayun. So yun nga kasi depende pa yun. Kunyari, bago pa nga lang kayo, we are checking the kasi kung pwede kayong prone to error. So, kunyari, kailangan nyo pang ipa-check ito kay Marie. Yan, sa director nyo na creative. So, papacheck nyo yung gawa nyo kay Claton or kay Marie. Tapos, mamaya niya hindi pala sila makareply kaagad. Bukas na kaagad yung event. Hindi pwedeng ganon. So, kaya talaga, umabot at least like, siguro, okay pa yung 3 days. Pero, na yun sagad na actually pag 3 days. Pero, based on my experience, as much as possible, 1 week sana before the event or nagsa-start na kayo ng posting or parang, na-start na kayo
Actually, mga 2 weeks before kasi dapat planning na siya. Start na siya ng planning. Pero kung mabilis naman yung process, as much as po, yun, oh, that's good. Ganun. Ganun, guys. Hopefully, nagigets nyo yung ano ko, yung pagka-visualize ko. Kasi, ma-undergo nyo talaga to sa creatives. Ayun, oh. Wala kasing ano eh, parang malaman kung mag-agree kayo or hindi. Okay. Okay, next, ano na tayo. Ako na rin magbabasa. Unreadable text font like cursive, too thick and compressed text, too small or low opacity text must be avoided as possible. So, ang ibig sabihin lang dito, ayun nga, for example, merong ano nga, gumawa ng pamatas, pulang-pula yung background, tapos yung font naman na nasa yung text na nasa gitna is naka-orange. So, ayun, hindi siya nababasa. Mahirap siyang, tapos, or like, naka-cursive din siya. Yun, parang naka-full cursive yung font na yon na parang ang hirap din pala mabasa is, ayun, you have to be careful lang din sa pag-use ng, or the choice of font nyo. Kaya, very important talaga yung typography regarding sa pag-create ng PubMat talaga. And, ayun, isa pa yung too small or low opacity text. Ayun. Meron kasi din, nilo-low opacity nila yung text para ganito ganyan, kunyari maganda, or parang gradient, ganyan. Or parang yung minimalist, ganyan. Pero yun nga, baka mamaya niya, ang standard kasi dito, parang as much as possible, readable siya. Kaya yung usual neto is medyo malaki yung fonts natin for the viewers eye. Although, alam ko naman na students naman yung magbabasa, which is siguro naman malinaw ang mata nila, pero nagbabasa din siguro. Ayun, you have to be in general talaga na ayun, medyo malaki ng konti as much as possible. Ako, kasi nakasanayan na rin kasi yung before. Kaya ang needed kasi is maging na rin, formal or appropriate yung usage of font, and then yung size niya, yung opacity niya, yung choice niya, ganun, and stuff. Okay, and okay, so tapos na tayo guys sa do's and don'ts ng pagka-create ng PubMat. So, yun lang yung one of the insights na nahabol kong So, ang last topic na lang natin is etong creative mindset. Mang part na tong sa discussion natin is about sa mindset ng pagiging creatives dito sa CRCY. Ito yung basically na-discuss na natin yung about sa mga graphics or about sa mga arts dun sa do's and don'ts. Pero dito naman sa itong i-discuss ko is more on about sa more on internally thinking or mental health regarding sa, or yung mindset ng related sa mga kailangan nating isipin or i-prioritize as a creatives. So, yun. Okay, so let's start. Eto. Kasi, before, we had, as a director kasi, before, we have to, gusto ko lang din kasi i-share na meron ding tayong mga bagay na kailangan isipin, na hindi lang kailangan isipin na magaan lang tong task na to or something ganyan regarding sa pagiging creatives. So, eto, etong part na to sa discussion is tatakal yung priorities natin as a creatives committee. Since lahat naman kayo, 'di ba? Na creatives committee kayong apat, si Philip, si Alexa ba? Creatives din. Ano ba? Guys? Ano ba? Creatives, anong role mo? Creatives. Creatives, okay. Yes, lahat sila ate dito creatives except kay Nesh. Yung Ah, PRO natin. si Nesh ang PRO. Okay. Yeah, si Womp Womp. Yes, Yeah. tama lang ako. So, okay.
So, halos Yeah, although lahat. kasi din siya isa rin siya sa is wala pa tayong publicity committee, siya muna nag-handle nun about sa publicity, yung mga captions, ganun. Okay, okay. Sige. Okay lang din. Oo, tama yan. Para sumali din siya sa meeting. Ayun, may idea siya Yeah. sa Kasi medyo related and, hand in hand kasi yung publicity sa creatives. So, Yes. I align din. yes. So, okay lang din. Para gets nila, kunyari mag-gets din ni Nesh, tama ba? Si Nesh. Okay. Okay. Excuse me. Yung boses. Okay, guys. So, ang gusto ko kasi, ang kailangan natin i-discuss in this sa mindset natin as a creatives or in creating a PubMat is lahat ng kasi nga basically pala guys yung role na ito is ayun nga pinili nyo itong role na ito because of I don't know pero syempre alam naman natin na andito tayo para mag-create ng PubMat. So ang isang babasahin ko na lang din kung ano yung nasa screen. So pero explain ko na lang din siya. So make your mindset in creating a PubMat as a priority or your number or as a number one as it is your role. Medyo mali yung grammar pero pasensya na guys na mali yung grammar pero ang meaning lang kasi niyan ng para pag nung binasa ko magkaroon tayo ng mindset regarding na uunahin yung gumawa ng design since yun ang role nyo. You have to be clear to yourself na ito yung or you have the mindset to create a PubMat since it's your role as a committee. Kasi yun din yung in-applyan mo. So, nagigets nyo guys na yun yung priority nyo kasi. Yung number one yung priority. Hindi nyo priority gumawa ng captions. Ganon. Parang hindi nyo priority tumulong ng yung ibang roles ko or like ito ganyan. Ang priority nyo lang is gumawa ng PubMat. So, yun I as much as possible, I hope that it's clear. Ayun. So, ang isa sa ang ginagawa kasi rin ng Creatives Committee, they always do their task on the go and they are easy to be reached out for assistance. That is a good example of a Creatives Committee. So, I'm just introducing you guys na ganitong type of Creatives Committee is ganito rin sana yung ma-adapt nyo once you're here in CRCY and as a Creatives Committee na you should always be reached out or easy to reach out like pwede kang i-message kunyari for example visualize nyo to for a second like si Marie yung Creatives Director nyo pwede siya mag-message like guys guys may event tayo like etong event na to yung sa mga sa mga speaker na may maggagawa ng seminar yan. Kunwari may ganon nangyari sinabi ni Marie ganyan for example so pag hopefully once na nag-delegate na ng task si Marie is you should be reach out for example be available or like be available in presence as much as possible like kasi before so let me give you a short story about my journey siguro about a creative or director of creatives before sa RAC or sa CRCY. Ang dati kasi naalala ko sa mga panahon na lumang-luma na ano yun meron akong times before na parang paggising ko di ba may class ako okay di gigising ako maaga ganito ganyan
pag-aalala ko, ano, meron merong nagme-message sa akin tapos gagawa pala ng ganito ganyan. Nyari sabihin nila, ay birthday pala ni ano today. Hindi natin na-check ganyan. Birthday ni Claton. Ayun, for example, or birthday ni ni Grabe, nalimutan birthday ko. Grabe naman yun, guys. Wag dapat. Ay, mo lang eh. Birthday ni Philip. Oh, birthday ni Philip. Noon, sabi that day, tas hindi pa nagagawan. Tas sabi, nag-message si Marie, sabi sa inyo na, ay, gawa na, kailangan gagawa natin ng pagmat to kaagad, ASAP, parang ganon. Parang kahit kung ano lang na, kung kaya ng time. Siyempre, always do the task. So, hopefully, once na nagising, ako kasi before, nung nagising ako, sabi ko, ay, birthday ni ano, sabi sa akin yun. Ay, oh, sige. Tapos, una kong hawak talaga is phone. Technically kasi, nag-edit din ako sa phone. Ang ginagamit ko kasi Canva. So, mayroon naman kasi template sa Canva. So, doon na ako may gumagawa ng birthday celebrants doon sa RAC. So, basically, yun ang unang hawak ko. Kahit bagong gising pa ako, may muta-muta pa yung mata ko. Tapos, inaantok pa ako. Sabi ko, parang ganun. Ganon yung situation ko before. Tapos, sabi ko, okay. Gawin natin. I think belated na kasi yun eh. Natapos na yung birthday nun. Kaya kailangan talagang i-ano nung that morning. Ayun pala, belated birthday pala yun. Ayun, naalala ko na. So, parang, yun, you have to create that PubMat. So, on that, instance, yung situation ko, you have to be, hindi ko naman sinabi na parang ganon, pero, you have to be on the go or like easy to be reached out for assistance. Like, you know your priority as it is, your role nga. Ganun yung ibig sabihin that, on that situation. Kasi pwede rin mangyari rin sa inyo. Parang, I mean, di naman technically yun, pero yun. Okay. And, ang isa pa doon, wait. Ayun. Sorry guys. May nag-message kasi, pero okay na. Okay, going back. Ayun. So, that time, alam mo yun, kahit alam kong medyo na-stress ako na gawin to kagad, I know to myself na parang, it will be worth it. Na, pag natapos ko tong task ko sa, as a creatives, parang, tapos na, parang ganun, na parang, okay, at least natapos ko na siya, then, di focus na ako sa ACADS ko. Papasok na ako, ganyan. Parang ganun. So, at least, I felt a sense of fulfillment na regarding sa role na ginagawa ko. Since na-enjoy ko rin naman talaga yung ginagawa ko sa pagiging creatives. So, hopefully, ganun din ang maging mindset nyo guys. Yun, as a creatives. If ganun man, that's good. That's a good start. So, yun. Ayun. Okay, next. Be updated for brainstorming such as trends that is happening now and content creation for reels. For reels, animations, graphic design, stories, and static public materials through chats. So, ibig sabihin yan, you have to be, alam mo yun, kung ano yung nangyayari sa mundo. Kunyari, ayun nga, Carlos Yulo, trending si Carlos Yulo, pati si Alice Go, parang ganyan. You have to be updated sa ganitong trend or sa news. Kung ano yung nangyayari. Kunyari, ganun. Pwede nyo kasi rin yung maging part ng create content na pwedeng i-post din. Kunyari, National Lazy Day. Ganun, national, anong holiday yon. Meron kasing part din sa Creatives. Magkaroon tayo ng parang posting na ganun. Ng mga holiday. Pwede. Especially, kunyari, Valentine's or other stuff. So, yun. Example lang naman yan. So, pwede rin kasi siya maging examples or
pwede nyo siyang maging part of your idea. I-brainstorm nyo yan together with your creatives. Yan, kayo kung mga creatives. Yung i-brainstorm nyo na, ay, gawin natin tong ganito, parang yung sa TikTok, ganyan. So, gayahin natin tong ganyan. Or parang, ganyan, parang bagay ito sa, about health tong, na to, PubMat. Ayun. So, ganun ang pwedeng mangyari or mga short chats or mga conversations na pwedeng nyong gawin in the future along your way in the journey na you have right now. So, yun. Okay, so next, be honest in replying for your tasks. As creatives, whenever you can or not finish or do the task. So, medyo may naman to. Technically serious tayo guys sa topic na to. So, hopefully di kayo na pressure na ever since nung start na ako about sa mindset na to guys. So, I hope you're good or gising pa kayo or baka iba na iniisip nyo, iba na ginagawa nyo. Or yun. Hopefully, may natutunan kayo regarding sa sa aking discussion regarding this. So, yun. Lang yun, na-segue ko lang. So, yun. Going back, ayun. Hopefully, kasi, there are times na as a creatives committee or technically kahit anong committee, kahit technicals committee, kahit logistics committee ka or kahit medical committee ka or technically kahit sa anong org or student leader, there are times kasi na parang na hindi mo may iwasan na parang gusto mong or parang hindi mo kaya palang gawin tong bagay na to tapos di mo ma-finish is dahil nga ganito ganyan meron kayong ito kasi parang for example may instance na ganito, there are other org mates na parang kahit anong sabihin ng nakakataas sa'yo or yung director president is parang mahihiya ka na magsabi ng no, ganun. Ayun, parang nakakahiya namang tumanggi kasi baka isipin ni Klaton sa akin, ganun. Or mamaya niya hindi pala ako maaasahan, ganun. Or the other way around, pwede rin ganun na hindi naman kasi kailangan to gawin, mas prioritize ko yung kailangan pag-aaral ko, siyempre kasi nag-aaral ako. Mamaya niya mapapagalitan ako ng nanay ko or parang mamaya niyan hindi naman pala wala naman ako mapapala sa ganitong bagay. Parang ganun. May ganong instance kasi na pwedeng pumasok sa isip ng isang student leader. So, hopefully, ang ini-instill ko kasi is you have to be honest. Technical or in generally or ayun nga, in socializing or sa pag-reply nyo sa as a creatives naman. So, sa under creatives. Kung kunyari, ayun nga, baka kung hindi nyo magawa is nahiya kayong magsabi ng no, tapos ang nangyari, hindi nyo naman nagawa din. So, ang nangyari, wala, na-delay lang lalo. So, guys, ganon. Guys, hindi kasi pwedeng ganon. As much as possible, kung hindi nyo naman kaya, be honest na hindi nyo naman kaya or parang hindi nyo kaya gawin this time kasi meron kayong inaasikaso. You have to be honest. Or ayun guys, or hindi kayo gagawa ng excuses na pwede nyo it's still on your choice naman guys, diba? I'm just encouraging you guys na pagdating sa ganitong bagay regarding sa be honest na kapag tinatanong kayo or kinakamusta kayo na kunyari kasi merong mga times na hindi sila nagre-reply. There are times na hindi magre-reply yung mga ka-org nyo. Kasi ganto ganyan, may usual naman, naiintindihan ko yun. I've been there kasi before. I had a lot of org mates na parang hindi sila ma-reach out. Hindi sila
hindi ko sila I don't know, parang hindi, parang nawawala sila. Ganon. And ayun, yun yung sinasabi ko lang na parang sana maintindihan nyo guys na hindi kasi okay na parang nakakalungkot yung ganong bagay na may mga tao pa lang parang hindi ka papakinggan kahit hirap na lang gano'n. Ayun. Medyo napadrama tuloy. Ayun. Ayun, ang ano natin. Magkaroon lang tayo ng friendly tone among creatives. Yan. Tulad niyan for like in disseminating their tasks just like as a group. Ang example ko dyan, for example talaga, as much as possible kasi wag tayo magkaroon ng toxic environment. Kaya nagkakaroon tayo ng meetings, regular meetings. Kaya you have to be parang much more maging open kayo sa isa't isa. I mean as a group, guys, as a group naman. Kasi ang example ng friendly tone like ay guys si creatives na to, magaling siya sa ganitong bagay. Magaling siya sa video. Magaling siya mag-video editing. So, yun. So, parang sinasuggest nyo yung itong creatives na to. Since kilala nyo siya na sa ganitong bagay is magaling siya. So, parang that's a good communication na parang ini-encourage nyo to si ito siya gumawa kasi nga magaling naman talaga siya. Or I mean, kung magaling naman, 'di ba? Kung nakita niyo na may potential sa ganitong bagay, pwede niyang gawin 'to. Parang gano'n. Or pwede ding, for example, friendly to like sabi nito, gawa tayo ng ganitong, ayun nga, yung mga ideas na naisip niyo na gawa tayo na parang AVP, ganito, ganyan. Dito yung mga pictures natin, dito yung roles natin. Magkaroon tayo ng parang ganito, ganyan, ganyan. Brainstorming, ganyan, na pwede nyo idaan as a friendly communication nyo as a group. Like, we're instilling professionalism na and also hindi naman sa parang super strict, parang medyo tropa-tropa pa rin. Kunyari, alam mo yun, pwede nyo maihalo yung pagkatropa nyo regarding sa org, pero not all the time. Syempre, ang kasi natin dito is yung priorities natin. Yun, which is gumawa ng format. So, ayun. Okay, next guys. I think, okay. Matatapos na rin tayo guys. Hopefully, gising pa kayo ha. Gising pa. Konti na lang talaga. Konti guys. So, next, ayun Hello. nga. Gising pa ba? Like, let's say, try to make it more fast as possible since late na rin talaga kasi. And other participants here may pasok pa. Yeah. Ay, sige. Okay lang guys. Ilan na lang ba yan ate? Ilan na lang? Ano na lang to? Dalawa na lang to. Oo. Tawa na lang. Okay. Sige ate. Bilis na lang natin. Sige, sorry Ay, Pop. guys. Natatagalan. Okay. Okay lang. Okay. Ito. Yun nga, actually nabanggit ko na rin. So, once they have started their dedicated task, be mindful and open for revisions on your designs from the feedback of others. Basically, pag nagkaroon kayo ng feedback from others, like, kanyari, ayusin mo tong font na to, ibayin mo yung kulay na ito, much more darker, parang ganyan. Nagkaroon kayo ng instance na ganyan. So, be mindful na magkaroon and open kayo sa ganyang bagay. Hopefully, kasi, mayroon kasing mga times na parang, ma-criticize sila and mafe-feel nila na, ay, mali gawa ko, tapos ganyan. Ayun, please, it's naman. Hopefully, magkaroon kayo ng mindset na, maging open kayo na, ay, okay, ma-accept nyo yung na, mali rin pala itong ganyan. Or you can be still, makapag-progress pa kayo. So, yun lang naman. And then, next, para lang mabilis tayo. So, in creating a design, you have to begin with an end in mind of how the design will be executed.
So, ask with the 3 Ws. So, ang first W natin is what will be the design? What will the design look like? So, yung ibig sabihin lang is magkaroon kayo ng end goal in mind. So, kunyari, meron naman kayong tinas na binigay sa inyo, nagagawa kayo ng poster sa welcome celebration. Meron naman din team na binigay, then ganun din yung gagawin nyo. Kailangan ma-incorporate nyo yung team at yung sa given team sa gagawin yung design. So, depende yun sa elements, sa textures, or sa colors, ganyan. And also, depending na rin siya sa content. So, yun. Ano na lang siya, babe. Okay, next na natin, guys. Okay, I think last na to. So, have a separate mindset with personal affairs, including family matters, should be separate to the organization delegated or organization delegated task. So, ang ibig sabihin yan, magkaroon kayo ng separate na ihiwalay nyo yung org sa family matters, sa love life nyo, or sa personal affairs nyo. Kunyari may personal matters kayo, personal problems, family problems, as much as possible, i-separate nyo. Kasi, kung lagi nyo idadahilan yung gato-gato po yan, hindi rin kasi magiging maayos kayo as a group. So, yun ang naman ang ang sa side nyo. So, there will be times na of collaboration of events where other organizations that will require to collaborate for ideas online and face-to-face, nor update. Make it as an advantage to communicate with other SLs. So, ang ibig sabihin lang kasi, since nga organizations will have collaborations with other organizations, this will means na parang you have to be exposed, or di naman, parang exposed to other people outside your box. So, they are outside your comfort zone. So, you have to make it your mindset in a advantage na meron kayong makakommunicate na other people. Actually, I do know there are other people na introvert, or like, ayun nga, hindi sila masyadong gusto makipag-usap sa iba. Well, or meron kayong, or yung iba naman na gusto na, introvert sila, pero gusto nilang maging extrovert, parang ganyan. So, that's good naman. Yung parang, kasi nga, there are times na, yung pala, mamaya niyan, yung maging connection nyo pala, yung mga friends na, or na taga ibang orgs na makikilala nyo within the organization or student leadership is, maging advantage sa'yo. Kunyari, yung pala, may-ari ng company ng ito, ganito, ganyan, si tapos pwede kayo mag-work there, parang ganyan. Then, ayun lang. So, yun lang, guys. Yun lang ang ating Kung may questions kayo, yun lang din naman ang discussion ko for tonight. So, thank you so much sa mga nag-listen. Hopefully, kung may class kayo tomorrow, good luck, guys, and makapagpahinga kayo. Yun lang, guys. Ayun. So, hello. Gising pa ba ang lahat? Sana, ayun, may napakain ha. Ayun, so, thank you so much guys sa pag-attend ngayong seminar together with our former directors of creatives, Ate Chachi. And so, thank you so much, Ate Cha, ayun, for this seminar, Ate, ha. Ayun po. So, ayun yung to follow na lang ang ating certificate. Ayun, so, ayun guys. If ever na may tanong, just reach out to us, to our directors of creatives, Ate Marie, and pwede rin kayo mag-ask kay Ate Chachi. Ayun ha, pwede rin sa akin. Ayun guys. So, ito, sige ko lang ito, mabilis na to, don't worry guys. For this upcoming, kasi, week, gagawa na rin tayo ng PubMat for MPACs and the, safety tips for, rainy season. Ayun. So, dalawa lang naman, kasama doon yung mismong PubMat, yung material, and yung caption lang, yung publicity. Ayan, so, yan, binigyan ko lang ng heads up na magiging project nyo agad for this week. Ayan, so, thank you so much guys for attending this meeting. Ayan, Ate Cha, Ate Marie, may i-add pa ba kayo before we adjourn? Ikaw, Marie. Ako, baka baka bukas, need namin mag-start ata para sa safety tips tsaka yung MPOX. Okay, If sige. available. Oo. Pag available lang sila. Kasi syempre may mga class din eh.
Okay, sige. Okay, sige, magbibigay na lang kami ng update sa GC natin, sa CRCY Committees 2024-25. Ayun. Sige, magbibigay na tayo ng update regarding with that. Ayun. So, thank you guys for listening and for participating this creative seminar. And thank you guys, and good night. Okay, good So, we night. can adjourn na. You may leave na, guys. Thank you. Okay. Thank you po. Mag-aaral po kayo. Ay. Walis na ako, te. Uy. Wala, nakatulog to. Tulog na ito si Nesh. Oo. Hindi ko nakatulog to. Siya ba si Nash? Ay. Finish. Oh my Ate, God. kaya mo